Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nyo nga po, thank God I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin ng mas malakas, thank God we are blessed. Pinakamalakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Kumpletuhin nyo nga ang ating kasabihan, ang pagsasabi ng tapat. Tama, mali? Tama. Sapagkat tayo, nung tayo'y mga bata pa, yan ang laging itinuturo sa atin ng ating mga magulang. At lahat ng mga magulang na narito sa simbahang ito, yan din naman ang inyong itinuturo sa inyong mga anak. Magsabi ka ng katotohanan. Pero ang tanong ko ito, bakit tayong mga tao
ay hirap magsabi ng totoo. Sapagkat unam, may masasaktan. Totoo nga naman, di ba? Pag nagsabi ka ng totoo, talagang meron at merong masasaktan. Pero hindi lang yun eh. Kaya tayo natatakot magsabi ng totoo is, pangalawa, baka ano ang magiging kahihinatnan nito? Ano ang magiging bunga nito? Natatakot tayo sa magiging bunga ng ating pagsasabi ng totoo. Pero tandaan natin, no, napakagandang kasabihan, ang pagsasabi ng katotohanan ay pagsasama ng tapat. Bakit? Sapagkat sa ating mabuting balita ay ating napakinggan kung papaanong si San Juan Bautista na ating minamahal na patron, hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, ay nagsabi ng totoo. 3 taong makikita natin sa ating mabuting balita. Si Herodias, si Herodes, at si Juan Bautista. Si Herodias ayaw ng katotohanan. At ayaw niyang mamuhay sa katotohanan. Kaya sa galit niya kay Juan Bautista, sinabi niya kay Herodes, ipakulong mo si Juan Bautista. Si Herodias ay larawan ng mga tao na kahit mali na ang kanyang ginagawa, kahit kasinungalingan niya ang kanyang ginagawa, pinaninindigan niya hanggang sa huli. Nakakalungkot sapagkat aminin man natin o hindi, si Herodias ay kabit. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. Kabit na nga, matapang pa. Sapagkat yan ang pinapangalandakan ni Juan Bautista kay Herodes. Sapagkat si Herodes gusto ng katotohanan, subalit ayaw niyang mamuhay sa katotohanan. Anong sabi sa ating mabuting balita? Gusto niyang ipapatay si Juan Bautista, pero natatakot siya sapagkat siya'y propeta sa mata ng mga Hudyo, sa mata ng mga Israelita. Gusto niya napapakinggan si Juan Bautista, pero yung itinuturo ni Juan Bautista, ayaw niyang gawin. Ayaw niyang pakawalan si Herodias. Si Juan Bautista naman, hindi lang nagsasabi ng katotohanan, pinanindigan niya ang katotohanan at siya ay nabuhay sa katotohanan. Na hanggang sa huli ng kanyang buhay, wala siyang ibang ipinangaral, hiwalayan mo ang babaeng iyan sapagkat iyan ay asawa ng iyong kapatid. Nakakatuwa sapagkat si Juan Bautista, ipinaglaban niya ang kabanalan ng buhay pag-aasawa. Ipinaglaban ni Juan Bautista ang katotohanan na kapag hindi mo asawa, huwag mong pakisamahan sapagkat kayo nakikiapid. Maliwanag kay Juan Bautista na sa pagsasabi ng totoo, magiging malaya kayo. At anong ginawa ni Herodias? Dahil ayaw na ayaw niya kay Juan Bautista, ginamit niya ang kanyang anak para ipapatay si Juan Bautista. Nakakatakot sapagkat ang mga tao na namumuhay sa kasinungalingan, ang mga tao na ibig lagi ay gawin ang masama laban sa iba, gagamitin kahit ang mga walang muang para lamang ipapatay ang taong nagsasabi ng katotohanan. At ito naman si Herodes, ay anong sabi sa ating mabuting balita? Sumayaw lamang ang batang iyon sa harapan niya. Isinumpa niya, ibibigay niya lahat. Aba, Diyos ko, ay sumayaw lamang ibibigay lahat? Ano kayang sayaw yaon? Aba, ipinakikita dito na ang tao ay napakarupok. Diba? Kaya nagbitaw siya ng ganung mga salita. Sinusumpa ko, ibibigay ko lahat. Ang bata pumunta sa nanay-nay. Anong gusto niyong ihilingin ko kay Herodes? Ang ulo ni Juan Bautista. Kaya nung sinabi iyon ng dalaga kay Herodes, nalungkot si Herodes. Pero dahil sa binitawan niya, ginawa niya. Meron bang tamang ginawa dito si Herodes? Mali pa rin. Kahit na ikaw ay nakapagbitaw ng isang salita o sumpa
na ibibigay mo lahat. Kung ang kapahamakan naman ng isang taong kapalit, pwede mong baliin yan. Pero hindi niya ginawa. Iniisip pa rin niya ang kanyang sariling kapakanan. Kaya pinugutan ng ulo si Juan Bautista, ibinigay sa bata, at yung bata o sa dalaga, ibinigay naman sa kanyang ina. Pero ang Diyos ay hindi natutulog. Bakit? Sapagkat kung babasahin ninyo ang kasaysayan, si Herodias, pinapugutan din ng ulo ni Herodes. Bakit? Sapagkat si Herodes ay merong isang sakit. Ipinapapatay niya lahat ng papalit sa kanya. Kaya pinapatay din niya si Herodias sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Pinakikita dito sa atin ni Juan Bautista na ako at tayo na bilang mga anak ng Diyos, bilang tagasunod ng Diyos, ay inaanyayahang mamuhay sa katotohanan. Hindi lang magsabi ng katotohanan, panindigan ng katotohanan at mabuhay sa katotohanan. Amen? Sapagkat ang unang pagbasa na tumutukoy sa Jubilee Year ay taon ng pagpapalaya. Napakaganda ng sinabi ng aklat ng Levitico. Hindi mo nagagalawin ng lupa. No? Yung mga utang, babayaan na. Yung mga utang ng mga tao, tapos na. Wow, sana all. No? After Jubilee Year, walang utang. No? At higit sa lahat, yung mga nakakulong lalaya. Napakaganda. No? Sapagkat ang taon ng Hubileo ay taon ng pagpapala ng Diyos. At ano namang kaugnayan nito sa ating mabuting balita? Kahit tayo ay magdeklara ang simbahan ng Jubilee Year, kung ang buhay ko naman at buhay natin ay nasa buhay ng kasinungalingan, hindi tayo makapagdidiwang ng Jubilee Year. Bakit? Hindi tayo malaya. At ano ba ang ano bang magandang dahilan? O ano ba ang pinakamagandang gawin para mamuhay ng malaya? Pagsasabi ng katotohanan. Di ba ga? Sabi nga, truth hurts. Tama, mali. Parang ganito ho yan eh. Sino ho dito nakaranas na ng sumakit ang ulo, taas ang kamay? Hindi kayo sumasakit ang ulo? Taas ang kamay. Yan. Ay anong iniinom ninyo? Paracetamol. Di ba? Anong lasa ng paracetamol? Mapait. Di ba? Pero tingnan ninyo, kahit mapait yan, pag ininom mo, mawawala sakit ng ulo mo. Di ba? O, ganun, isa pa. O, sino po dito ang nakakaalam ng kantang Bahay Kubo, taas ang kamay? O, sige. Ano ang gulay na wala sa Bahay Kubo? Ampalaya. Bakit? Mapait, di ba? Oh, ay sa mga matataas ang sugar at may diabetes, ang ampalaya, kahit mapait, nakakatulong para bumaba ang blood sugar. Tama ho ba? At hindi lang yon. Sa mga may problema sa dugo, gamitin mo ang ampalaya. Bakit? Magiging maayos ang iyong dugo. Parehong mapait yon, yung ampalaya at paracetamol, pero nakakatulong para maging maayos ang ating kalusugan. Ganun din ang katotohanan. Ang katotohanan ay masakit. Oo. Masakit ang katotohanan. Pero kahit masakit ang katotohanan, ako at tayo ay lalaya. Amen? Amen? Parang ganito ho yan eh. Bago ako pumunta dito, ako'y nagsusuot ng damit. Siyempre, ako'y pupunta. Alam ko akala nga naman ako'y pumunta dito ay hubad. Oh. Ako'y nagdansuot damit. Aba, yung unang sinuot kong damit, hindi kasya. Ay, paborito ko pa naman damit na iyon. Sabi ko, naku, siguro ito, nung nilabhan, lumiit. Pinagpipilit ako. Alam mo, tumingin ako sa salamin, sabi ko, wala na talaga ako magagawa. Hindi lumiit ang damit. Lumaki ako. Diba? Ganun na nangyayari eh. No? Gusto nating sisihin ng iba dahil nagkaganito ko, mali pala.
Hindi lumiit ang damit, ako ang lumaki. Kaya hindi na magkasya ang aking damit. Masakit na katotohanan, tumataba ako. Pero, natututunan ko rin na sa buhay na ito, mas magandang tanggapin na ang katotohanan kaysa mamuhay na ng kasinungalingan. Bakit? Sapagkat kapag tayo namumuhay sa katotohanan, malaya tayo, masaya tayo, wala tayong pinagtataguan. Subalit kapag ikay namumuhay sa kasinungalingan, lahat na lang pinagtaguan mo. No? Bakit? Ay kasi hahanapin ka ng pulis. Dahil ikaw may ginawang mali. Dahil ikay namumuhay sa kasinungalingan. Dangan nga lang si Juan Bautista sa kanyang pagsasabi ng katotohanan, siya'y pinapatay. Pero ako at tayo'y pinapaalalahanan, huwag tayong panghinaan ng loob. Bakit? Sapagkat napakaganda ng winika ng Panginoong Jesus. And the truth will set you free. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Pinakamalakas. Kung gusto nating maging masaya, kung gusto nating maging malaya, tumulad tayo kay Juan Bautista. Nagsabi ng katotohanan, namuhay sa katotohanan, at pinanindigan ang katotohanan. Nawa sa pagpapatuloy natin banal na misa ngayong umagang ito, nawa si Jesus Nazareno na ating pinipintuho, pinagdidebosyonan, humiling tayo ng biyaya ng katotohanan sa buhay ko't buhay natin. Hilingin natin kay Jesus Nazareno na habang tayo'y nabubuhay, tayo'y mamuhay sa katotohanan. At tayo humihiling kay Jesus Nazareno na kapag tayo ay makagagawa ng pagsisinungaling, dumalangin tayo sa Kanya upang tulungan tayong sabihin at aminin ang katotohanan. Sapagkat pagkakatandaan natin, si Jesus Nazareno ay laging pumapanig, hindi sa kasinungalingan, kundi si Jesus Nazareno ay pumapanig sa katotohanan. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal.